Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Ito po ang kaganapan. Yung presidente natin, si President Ferdinand Marcos, ay nagpunta ho dito sa bansang UAE. Ano ba ang pakay niya dito? Bakit siya pumunta dito sa bansang UAE? Ano ba talaga ang pinakaimportanteng pakay niya? Bakit siya nagpunta dito na pangalawang bisis na? At kung bago lang po kayo dito sa channel ko, paki-like na lang at isang subscribe. Masaya na ko dyan. Wednesday, midweek na lang, dalawang tulog na at tayo magpapahinga na naman ng Sabado. Ako po ay trying to keep busy too. Meron akong konting inaatupag na negosyo para sa Pilipinas at para sa aking sarili dahil hindi naman po pwede na nag-aantay lang na mawala si Marcos ang ako'y makauwi. Ang problema naman sa ating mga kababayan mag-iisang taon at 3 buwan na ako dito, palagi akong umaasa na mawawala ng Marcos. Hindi. Ang ating mga kababayan para mga masokista ba dahil gusto nila na nabubuhay ng mahirap. Kaya miski dapat tanggalin na ang problema, ang cancer ng lipunan natin na walang iba kundi ang ating presidente, ayan, nararayan pa rin siya. Matindi itong banat ni Harry Roque. Hinintay talaga niyan mawala ito presidente natin. Okay, tuloy. Goes on for me, ang pagkakaiba lang iniisip ko na kinakailangan talaga ipagpatuloy ang buhay ko dahil habang hindi pa nagdedesisyon ang sambayan ng Pilipino, natanggalin na ang problema natin sa Pilipinas at yan ay walang iba kundi ang Marcos. Harry Roque, attorney. Talagang di ka talaga papuwiin dyan. Manatili ka talaga dyan. Well, hindi ko naman po tinatanggi na ako po'y nanirahan sa UAE ng mga 6 na buwan. Napakasarap po ng buhay ko doon dahil meron ako doong brother na tinatawag, lahat libre at napakaganda ng aking buhay doon. Nakatira po ako sa isang gandang lugar, kapitbahay ko ay mga royalties at masaya ang buhay ko doon. Meron akong access sa beach, meron akong gym, meron akong steam room, meron pa akong trainer, no? Kaya lang, nagpunta doon si Lisa Tanas at bumirma ng extradition treaty. So sabi ko, naku, ayaw ko naman mapahamak yung aking host kapag hihingi ng gobyerno na ako'y extradite at kaya ako'y lumipat. No? Pero talagang I feel na ako po mismo ay naging residente na ng UAE at syempre naramdaman ko rin yung pagmamahal ng mga Pilipino dyan na talagang sila talaga nag-aruga sa akin. Yan. At kagandahan dito mga kababayan, itong kinikita kasi, yung mga OFW dito kinikita, walang kaltas kasi. Walang kaltas. Hindi tulad diyan sa atin na lagi nakakabit ang buwis. Wala namang masama sana sa buwis kung maayos lang sana yung paggagamitan, hindi ninanakaw, hindi tulad yung nangyari ngayon. Naku po. Para lang tayong nagtatapon ng pera sa bansa natin. So itong naranasan ni Harry Roque dito sa bansang UAE, naku po, napakaganda ang eksperyensya. So pasalamat tayo dito sa bansang kung saan tayo naroroon ngayon. Pero ako talaga tinatanong na information sa inyong lahat. Kaya nga po ko nagtataka, anong ginagawa ni Marcos Jr. ngayon sa UAE? Totoo po na napakadami nating mga kababayan nagtatrabaho dyan. Susunod po sa Saudi Arabia, pinakamaraming Pilipino nagtatrabaho na sa UAE. Pero yan naman po ay dahil talagang kinakailangan nila ang mga Pilipino. No? At saka ang UAE talaga, ang polisiya nila, umaasa sila sa mga dayuhan para patakbuhin ang kanilang ekonomiya. Yung tinatawag nating Emirati, naku, sila po'y minorya na ng populasyon. Talagang karamihan po ng populasyon dyan sa UAE ay mga dayuhan na. No? Kaya nga kung Emirati ka, good ka na. Kasi meron silang langis at talagang inaalagaan naman nila yung kanilang mga kababayan. No? In fact, kapag ikaw ay UAE, libre yung paaral kahit saan, kahit sa abroad. Saka may mga lugar na pwede lang ang titira lang sa ilang mga lugar ay mga UAE at syempre libre rin ang mga pabahay na binibigay nila sa kanilang mga mamamayan.
Kasi nga mataas ang antas na kabuhayan. Meron ng langis, tapos yung mga founders ng UAE, strategic. Bago pa sila nakakuha ng langis, nakita na nila na strategic yung kanilang lugar sa planeta at ginawa nilang hub. Kaya nga po yung two biggest airlines ngayon sa daigdig at saka Etihad ay nakabase dyan sa UAE at talaga naman pong sentro ng logistics at ng transportation ng UAE. So hindi lang po sila dependent sa langis para sa kanilang buhay. Sila po ay dependent sa kanilang lugar bilang isang logistical hub. So, ano ang kinalaman ni Bangag dyan? Well, unang-una po, yung mga Pilipino, patuloy naman po nilang kukunin ng mga Pilipino whether or not magkaroon ng special agreement. Dahil ang pinirmahan po nila doon ay yung SEPA. Isang bagay na ating ginawa dito ay pag-witness nung kayo nabanggit po ng ating ambassador, yung pag-witness sa pagpirma, yung tinatawag po na SEPA. Ano yung SEPA? Comprehensive Economic Agreement ang kahulugan ng SEPA. Parang free trade agreement between the Philippines and UAE. Pero ano ba ibig sabihin ng free trade na yan? Eh halos wala namang kalakalan sa panig ng Pilipinas at ng UAE. Sa katunayan, ang exports po ng Pilipinas to UAE ay 300 million lamang dollars a year. Samantalang mas marami tayong inaangkat sa UAE dahil nga meron silang langis, ang inaangkat natin 1.5 billion. Ang intention ba nila ay para tumaas ang napakaliit na kalakalan? Siguro. Pero hindi talaga sa atin importante ang free trade zone sa panig ng Pilipinas at ang UAE dahil hindi naman major trading partner ang UAE. Kaya nga nag-iisip ako, anong tunay na dahilan na ilang beses nang balik-balik ang mag-asawang Marcos sa UAE? Well, para maintindihan niyo po, lahat ngayon ng mga mayayaman sa daigdig ay nasa UAE. Bakit? Kasi ang UAE po ngayon ang bagong London. Dati po ang London, lahat ng mga mayayamang mga Arabo nagpupunta dyan kasi po malaya sila nakakadeposito ng kanilang kayamanan sa London. At ang garantiya ng London, hindi namin paghihimasukan ang inyong mga pera. Ganyan po ngayon ang negosyo ng UAE. Bukod pa doon sa pagiging transportation hub niya, siya ay ngayon ay major finance center para sa mga mayayaman. In fact, kung titignan ninyo kung ano mga paboritong lugar na tinitirhan ngayon ng mga filthy rich, Dubai po is number 1. At kung titignan nyo rin yung mga listahan ng pinakamahal na mga lugar na bisitahin sa daigdig, Dubai is also number 1. Kasi dahil nga po sa dami ng mga pera at mga bilyonaryo na naninirahan ngayon sa UAE, talaga pong ang branding ng UAE tourism is for the ultra-rich. Talaga lang pong nung minsan, ako'y nakabisita dyan, no? Ako'y first time nakakain ng ginto. Magtakin ninyo sa isang restaurant, kasama sa menu, kakainin mo ay ginto. Nakakain po ako noon. Dahil naimbitahan ako ng isang member ng royal family. No? Alam niyo na si Harry Roque hindi po sosyal. Pero dahil ako naman po ay ang aking larangan ng international law, yung international law contacts ko naman po nagbubukas ng pinto. Kasi yung mga royalties naman ng mga Arabong countries, lahat po yan ay nakapag-aral sa mga magagandang universidad na pinag-aralan ko din. At pangalawa, pareho din kami ng interes sa international law. No? Kaya marami tayong nagiging contacts. At God is good. Miski hindi tayo sosyal, miski hindi tayo mayaman, nabubuksan naman mga pintuan ng mga mayayaman, lalong-lalo na dyan sa UAE. Dahilan kung bakit dyan nga po ako nanirahan ng 6 na buwan. So ibig sabihin, ang UAE, ang importansya ngayon ng UAE, hindi lang dahil siya ay oil exporter, hindi lang dahil siya ay pinagtatrabuhan ng mga Pilipino, kundi siya ngayon ay center of international finance, lalong-lalo na ng mga mayayaman. At hindi lang po yan. Ang pinakamaraming mga bilyonaryo ngayon nakatira sa Dubai, kaya naman kilala ang Dubai bilang pinakamahal na destinasyon for tourism, ay mga Ruso. Halos lahat po ng mga bilyonaryong Ruso ay narariyan na ngayon sa Dubai. In fact, yung founder ng isang app na Telegram na hinuli no, ng mga Ruso dahil gusto nilang ma-impluensyahan yung kanyang Telegram, nandyan na po sa Dubai. At halos lahat po ng mga natatanggal ng mga presidente pag nagkakaroon ng revolusyon, gaya nung Prime Minister ng Thailand, si Thaksin, dyan po nanirahan yan sa Dubai. Yung dating presidente ng Bangladesh, kailan lamang natanggal, nandyan po yan sa Dubai. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga mayayamang Rusong na pupunta dyan sa Dubai, yung mga natatanggal pang mga leader at aminin at hindi,
yung mga mayayaman na hindi natin alam kung saan nanggagaling ang kanilang pera. Dahil nga ang dami-daming mga bilyonaryo na dyan sa Dubai, mas hindi po sila stricto sa pagbubukas ng mga accounts ng mga tao at hindi na tinitignan kung saan galing ang pera. Otherwise, bakit napakadaming mga Ruso na nagdideposito ngayon dyan? Alam naman natin na napaka-aktibo ng mga Ruso, lalong-lalo na yung mga mafia-type Russian organizations. No? Ibig sabihin po, center also ng international finance at yan ang dahilan kung bakit maraming mga mayayaman na hindi mo alam sa kinukuha ang pera ay nandyan ngayon sa Dubai. So ako naman, malikot lang ang utak ko. Talagang baliwala po sa atin yung free trade agreement ng Pilipinas at UAE dahil napakaliit ng kalakalan sa panig na ating dalawang bansa. At sa totoo lang, kilala ko naman kung sino yung ating subo dyan, hindi naman yan talaga priority ng ating subo dyan. Ang priority talaga natin ay dapat makakuha ng mga investments galing siguro sa UAE sa Pilipinas, pero bakit ang inuna natin ay free trade agreement sa isang bansa na wala naman tayong halos kalakalan? So ako, nagbabalik tanaw ako, ilang beses na nagpunta dyan si Lisa Araneta Marcos? Parang 2 beses na. Si Marcos, ilang beses na rin. Parang pangalawang beses na rin niya ito. Ito na ang pinaka-binisitang bansa ng mag-asawang Marcos ang UAE. At sa tingin ko, hindi dahil gusto nila mag-free trade. Sa tingin ko, it is for the same reason yung mga Russian billionaires ay nasa Dubai at same reason kung bakit yung mga natatanggal sa pwesto ng mga leaders ay nakatira ngayon sa Dubai. Ibig sabihin, tingin ko, narariyan ang mga Marcoses dahil yan ang ginagamit nilang bansa ngayon para sa kanilang mga nakaw na yaman na ninakaw pa nila nung panahon ng martial law. Oh, di ba? Dito lang talaga nung nakita ko to, nung napanood ko to, sa mga sinasabi ni Harry Roque, magaling itong nag-isip at may posibilidad na yun ang ginagawa nila kung paano nila i-eskapo yung pera. Dahil sa sinasabi pa naman kanina, yung trading natin, kakaunti lang sa loob ng 1 taon. At saka yung angkat din natin dito, hindi naman tayo makamura dahil ang presyohan ay pang world market, hindi naman direkta dito. Di ba? Kaya yun lang ang dahilan nila. Kaya sa sinasabi kanina, yung mga negosyo talaga dito, open naman. Basta magnenegosyo ka lang dito dahil gusto man dito mga tao dito mapaikot yung pera. Ayun, malamang yun talaga ang pakay ng mga Marcoses dito sa bansang UAE. Dito natin makikita mga kababayan na tayong mga Pilipino, pahirap na pahirap tayo. Habang ang pera natin dinadala dito sa ibang bansa para magpayaman sa kanila. Kita mo? Tapos ginamit pa yung mga OFW. Yan, di ba? Ganyan talaga yung pangluloko nila sa atin. Yun talaga ang pambubudol nila sa atin. Saan ka pa nakikita? Yung sabihin natin yung makita ng OFW. Taon-taon yun. Lahat naman yun makita doon dyan sa Pilipinas ginagastos. Bawat piso, bawat sentimo may patong na buwis yun. So talagang may bumalik talaga doon sa gobyerno. Tapos ang nangyari, ninakaw nila. Tapos nilang nakawin, iniipon nila, ayun, sibat sila sa ibang bansa. Dito sila mamuhunan. As investor sila. Sa pira na hindi naman talaga sa kanila, pira ng mga Pilipino. Antindi, no? Dito sangayon ako sa sinasabi ni Harry Roque. Sangayon ako dito, may malaking posibilidad talaga na yun ang pakay nila. Lipat. Di ba nung kailan lang lumabas ang report na number 1 pala ang Pilipinas sa movement ng crypto? Saan nanggagaling yun? Wala naman talaga mga Pilipino na nagki-crypto.
ang duda ko, gumagalaw ngayon ang nakaw na yaman ng mga Marcoses na ninakaw panahon pa ng martial law. At siyempre, lalong lumalago dahil sa mga nababalitang mga pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos, kasama na yung sinabi ni Zaldico na sa 2025 budget, 100 billion ang insertions na ating presidente at sa mismo nag-deliver ng 25 billion. Tumpak, attorney, tumpak, tumpak. Talagang napagkunik mo, attorney. Dito natin makita mga kababayan na huwag tayo magpapabudol. Yung nagpunta sila dito, biro mo. Yung papunta dito yung presidente natin. Pinaalam na lang, nabalitaan lang natin na pumunta ng UAE. Yung presidente natin. Tapos wala man lang press con yung departure niya sa atin. Wala. Dati 'di ba may mga may pa red carpet pa doon sa paakyat sa eroplano. Pero ngayon wala. So ibig sabihin parang ginamit lang ang nila, ang authority nila, ang posisyon nila para magpunta rito. Gastos pa ng Pilipinas ha. Gastos ng Pilipinas yun. Yung pagpunta nila rito, lahat, wala silang kahit 5 duling na ginastos na galing sa bulsa nila. Pero pag totoo man yung mga analysis ni Harry Roque, naku po, napakasaklap ang nangyari sa ating mga Pilipino. Matindi. Iwan ko kung kailan ito tatablan ng hiya itong mga namumuno sa atin. Hindi naman natin sila hinusgahan pero yun naman talaga ang makikita natin ngayon. Dahil alam mo natin mga kababayan, makapangina talaga eh. Isipin mo, wala nang problema sa akin lang. Wala akong problema dahil ilang taon na lang ako. Wala, patapos na. Paano yung mga anak ko? Paano yung apo ko? Diba? Napakasakit pag ganito mangyayari. Parang uubusin nila yung pera ng Pilipinas at mag-iwan sila doon ng utang. Walang ibang mapapala yung mga susunod na henerasyon kundi magbayad ng utang. Wala nang problema sana mangutang. Kahit ako ngayon may utang ako eh. Pero yung utang mo, doon mo ilalagay sa mga bagay na makinabang yung pamilya. Pero inutang mo yung pera, napunta lang sa bisyo, ikaw lang nakinabang, walang saysay. Tulad yung nangyari sa bansa natin. Yung perang inutang, yung pera na buhis natin, ninakaw nila, wala din saysay. Lubog lang tayo sa utang. Ito 25 billion. Eh di, palitan mo na lang yan, i-crypto mo na yan, ipasok mo sa UAE dahil napaka-establish po ng cryptocurrency sa UAE. Parang ordinary bank account lang po yan. Sa totoo lang sa UAE, may mga ATM na sila para sa crypto. So sa tingin ko po, hindi free trade agreement ang habol ng mga Marcoses, kung hindi ang kanilang nakaw na yaman, baka narariyan na ngayon po sa UAE. Gaya ng mga pera na mga bilyonaryo na hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanilang mga kayamanan. At siyempre, baka nakakaamoy ng mga Marcoses na baka mamaya gaya ni Thaksin, gaya ng Prime Minister na Bangladesh na natanggal, na talagang sinunog yung presidential palace, no? At tumakbo siya sa Dubai, baka dyan din tatakbo mga Marcos. Dahil alam ko naman, kayong mga Pilipino, may hangganan ng inyong pasensya. At darating na ang panahon, at sa tingin ko malapit na yan, na magagalit ng tuluyan ng Pilipinas. Negative 37 na nga ang kanyang approval rating at 94% ay naniniwala na lantaran na talaga ang korupsyon sa Pilipinas. Darating ang panahon na baka gaya ko ang mga Marcoses dyan tatakbo sa Dubai. Kaya narariyan na ang kanilang mga tinatagong yaman na sigurado ko na hindi nang galing sa kanilang hirap. Dahil ang isang drug addict na hindi man lang nakatapos ng college, walang kakayahan gumawa ng sariling pera kung hindi manahin ang nakaw na yaman at magpayaman palalo dahil sa mga bagong nakaw na yaman galing sa mga flood control projects. Yun.
Lalo sila yumayaman at tayo mga Pilipino pahirap ng pahirap kahit sipag ng sipag. Sinisikap natin ay iangat ang buhay natin. Pero anong ginagawa nila? Ninanakawan tayo. Pero mo andito eh. Ito ang hinala ni Attorney Harry Roque. Pero posibleng mangyari yon. Dahil yun ang mga ginagawa sa mga taong parehas yung ginagawa ng Pangulo natin. Maghanap sila ng lugar na doon sila magpunta, doon nila hakutin yung kayamanan ng bansa kung saan sila nanggaling. Doon nila i-invest. Pero mo, sino bang bansa na magtatanong as in magpunta ka doon na investor ka? Hindi na magtatanong kung saan nanggaling yung pera mo. Upiran ka na, ano bang gusto mo negosyo dito? Andito lahat. Posible yun ang mangyari. Ito po mga kababayan, magdasal lang tayo na hindi nila maubos-ubos yung pira natin. Dahil sa ganitong pagkakataon na yung mga ginagawa nila ngayon, na sila'y nagnanakaw, tapos yung mga taong nagbulgar sa kanilang style sa pagnanakaw, yun ang hinahabol nila. Yun ang pinagtuunan nila ng pansin. Yun ang kinakasuhan nila. Pero yung mga magnanakaw, walang kaso, wala daw ebidensya. Ay nako, bansang Pilipinas, bakit pa tayo nagkataon na mayroon tayong presidente na ganito, mayroon tayong administrasyon na ganito? Tayo ba ay pinaparasahan na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga mali nating desisyon dati? Sana mga kababayan, ito ay aral sa ating lahat na hindi lahat talaga madadaan sa pera. Kaya sinasabi, willing to pay the price. Yung nagpapabili ng buto dati, yung nagbibinta ng buto dati, ito na ang nangyari ngayon. Saan na yung halaga ng buto ninyo dati? Magkano na yung halaga sa buto ninyo dati at halaga ngayon? Parehas pa ba? Hindi na. Saan ka pa? Magkano na yung dollar natin ngayon? Nasa mga 60 na siguro. Dahil ang palitan dito sa dirham nasa 16 na eh. Yung 1 dirham, 16 pesos na yung palitan sa atin. Pero mo, palaki ng palaki ang numero ng pera natin. Pero ang value niya paliit ng paliit. Yung buying power niya, ang liit na. Ano bang hinihintay natin? Sa posisyon namin, may maibibinta pa kami. May madadala pa kami pera, maibibinta pa namin dyan. Pabor sa amin. Paano yung andyan sa Pilipinas na bumibili lang? Saan ka pa? Yung uno, bibilhin mo ng 60. Yung uno, bibilhin mo ng 16. Nakakabuti ba sa atin yon? Di ba para rin tayong pinagsamantalahan? Tayo pang wala. Tayo pa ang napakamahal. Di ba? Tayo pa ang hindi masyadong mayaman. Pag tayo bumili, napakamahal yung bilihin natin. Kaya mga kababayan, sana nga magkaroon tayo ng isang leader na kagaya dati kay PRRD na iniingatan tayo. Naalala nyo, kahit sa panahon ng pandemic, iuuwi niya yung mga Pilipino na gustong umuwi. Dahil napakadelikado sa time na yon, ang dami nang namamatay, di ba? Libo-libo ang namamatay sa ibang bansa. Pero pinipilit ng ating Pangulo mahanapan ng paraan gamit ang pera ng gobyerno. Ginamit para sa mga tao. Pero ngayon, ang pera ng gobyerno
ginamit lang ng ilang mga leader natin, ilang mga opisyalis natin, iilan lang silang gumagamit sa pera. Paano tayo? Ninakawan na tayo ng pera natin. Ninakawan pa rin tayo ng kalayaan natin. Unti-unti na ninakaw nila. Kita nyo si Barsaga, kita nyo si Lebeste. Anong mangyari sa kanila na ngayon? O di ba? Kakasuhan na sila. May mga isasampa ng kaso sa kanila. Dahil sila ay nag-iingay, sila ay nagrereklamo sa mga anomalya ngayon, nagrereklamo sa korupsyon ngayon. Pero paano yung mga tao na involved sa korupsyon? Wala silang kasalanan, walang ebidensya. Ayon dyan sa ombudsman, ayon dyan sa NBI, ayon dyan sa DILG. Wala silang nakita. Ang nakita nila yung mga taong nagreklamo dahil ay nakawan. Dahil ay naargubyado. Pero yung tao na argubyado, taong involved sa mga nakawan at korupsyon, walang kaso. O di ba? Napakatindi. Napakagaling ngayon ang administrasyong Marcos. Bira, only in the Philippines. At hanggang dito lang po. Salamat. See you next time.